Mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa mga sambayan ng Pilipino na naniniwala, sumusuporta at patuloy na tumatangkilik ng ating mga balita at talakayan dito po sa Ka Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. At ganoon din po sa ating mga kababayan na nanonood at nagsusubaybay sa ating programa sa Bigwas ng Agila 2.0. Kasama ko po dyan si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Maraming salamat doon sa mga patuloy na nagbibigay ng suporta voluntarily para sa Bangon Sambayanan. Ang atin pong ginagamit na support line for our advocacy campaign ay ang numero po na 0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang name. GCash line po yan ng Bangon Sambayanan People's Movement. Kung saan po si Ka Eric ang tumatayong Secretary General. 0916-308-7710. Maraming salamat muli at sa lahat ng nagbibigay ng voluntary support, we extend our fellowship of prayer and solidarity to you. Mga kababayan, lately po mukhang natabunan ang balita na ito, subalit kailangang balikan at may paliwanag itong pagbasura ng Sandigan Bayan sa claims ng gobyerno hinggil sa mga ill-gotten wealth na natitira pang hinahabol ng ating pamahalaan sa pamilya Marcos. Ito po ay civil claims na maibalik ang bilyones na mga perang ito at ari-arian upang ito ay lubusang magamit sa pondo ng ating pamahalaan. So na-dismiss po ang settlement case na ito or ang claims rather at hindi na po humabol pa o nag-appeal ang gobyerno ni Marcos Jr. Siyempre, ang desisyon ay pabor sa kanila. At yan po ang ibig sabihin kung bakit yung pagka-presidente ni Marcos Jr., it was never about the Filipino people. It was never about our country. It was about himself, their power, and their wealth. Tungkol po yun sa kanilang kayamanan, kapangyarihan, at sa kanyang entitlement na dahil siya ay Ferdinand Marcos Jr., ay entitled siya na maging Pangulo. Hindi para sa kapakanan at kabutihan ng sambayanang Pilipino. So we're talking here about several hundreds of billions of pesos. In fact, may hindi pa po ipinapatupad na desisyon ang Korte Suprema laban kay Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Ito po yung 203 billion pesos na babayaran nila dapat sa tinatawag na estate and inheritance tax. Dahil siya po ang tumatayong estate administrator ng kanilang pamilya, dapat siya po ang mangunguna sa pagbabayad nito. Ang pinag-uusapan po natin, 203 billion pesos mga kababayan. Mabigat po ito at malaki ang pananagutan nila Marcos Jr. dito sapagkat ito ay mayroon na pong finality of decision mula sa Korte Suprema. Inapil na nila ito ng ilang beses na mapawalang bisa ang naturang desisyon mula sa Regional Trial Court hanggang sa Court of Appeals hanggang sa umabot na po sa Korte Suprema. At ito ay nadesisyonan twice ng Korte Suprema na dapat magbayad po ang pamilya Marcoses sa gobyerno ng Pilipinas ng 203 billion pesos. And the interest are still accruing. Pag sinabi pong may accrued interest ito, ay patuloy na lumalaki at lumalawak ang babayaran na interest. Siguro kung ang desisyon ay naging final ito noong 2012 at inappeal nila at nagkaroon ng finality noong 2017, edi mga 10 taon na ang interest nito ay nagpatong-patong na. Siguro aabot na ito ng mga 210 billion pesos or mga around that amount. Malaking tulong ito sa pangangailangang pondo ng gobyerno bagamat sinasabi natin ang pasimuno na itinuturo na mastermind sa malawakang korupsyon at pandarambong ay si Marcos din at ang kanyang pinsan na si Romualdez
pati po ang kanyang asawa at anak ay tinuturo ng mga personnel ni Saldico at mismo ni Saldico na naging bahagi ng inner circle ng kanilang sindikato. Now, hindi lamang po itong hindi pagbabayad ng 203 billion pesos na estate taxes na ipinag-uutos na ng kataas-taasang hukuman kina Marcos Jr. na bayaran ng gobyerno. Ito pa, napawalang bisa na ang claims ng gobyerno ng Pilipinas hinggil sa natitira pang mahigit mga 200 to 300 billion pesos worth of properties ng mga Marcoses na dapat maibalik din sa gobyerno ng Pilipinas. Mantakin mo, close to 300 billion pesos po itong worth of properties na ito na hinahabol sana ng gobyerno natin. Ang tumatayong abogado dapat yan para sa paghahabol at pagpapatupad ng legal actions on behalf of the government ay ang Office of the Solicitor General. Sa ating pagkakaalam, 1 linggo na po na lumabas itong desisyon at itinatago lang, halos hindi dinadiscuss ng malaliman sa media. Hindi po nagkaroon ng pag-sosumiti ng appeal sa Sandigan Bayan or walang paghahabol ang gobyerno ni Marcos Jr. Through o sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General sa naturang desisyon na pagbabasura ng korte sa sequestration and paghahabol ng mga nakaw na kayamanan at ari-arian nila. Meaning, mas lalo lang nagamit talaga ni Marcos Jr. at ng kanyang pamilya ang kapangyarihan sa gobyerno, lalo na nang naging pangulo siya, sapagkat mas napapaboran at mas nangingibabaw ngayon ang kanilang interes na maabswelto at makawala sa pananagutan nila sa ill-gotten wealth na ito. We have to remember that the recorded facts of information on the plunder o pagpandarambong na ginawa ng pamilya nila Bongbong Marcos Jr. in the almost 20 years rule ng tatay nila na diktador na si Marcos Sr., umaabot po ng mga $10 billion. So kung i-value natin yan ngayon, mga kulang-kulang po sa mga 600, tama ba? 600 billion pesos ang nakulimbat. Estimated lang ito, minimum. May mga mahigit pa $4 million worth na mga jewelries na hindi pa nababawi mula sa pamilya nila na nakalagak yata sa New York, at mga properties, I think 3 pa na nagkakahalaga din worth mga $300 million. Hindi pa ito nahahabol ng ating gobyerno at mukhang hindi na ito mangyayari pa kung sa ilalim lamang ni Marcos Jr. sapagkat siya na ang may control ngayon ng buong gobyerno at ng buong estado. So, wala pa siguro sa kalahati o 30% ang naibalik out of the estimated $10 billion sa pinagdambungan ng pamilya nila Bongbong Marcos Jr. Hindi bababa sa mga 3 billion lang o dyan lang on the average dollars. So we're looking about $7 billion na hindi pa nababawi sa kanila. At ito ay nakalagak pa sa iba't ibang mga dummy accounts sa abroad, no? May sa Amerika, may sa Europe, at wala na tayong balita kung ano na ang status ng mga ito. But according to estimate ng mga naging involved sa Presidential Commission on Good Government, mga nasa $7 billion pa ang ill-gotten wealth abroad na hindi pa nababawi mula sa pamilya Marcoses. And most likely, malabo na pong mababawi yan with Bongbong Marcos Jr. right now na nakaupo na sa gobyerno. Kagaya nito ngayon, ang challenge is, will the Office of the Solicitor General, which is yan ay appointed at kontrolado ng office ni Marcos Jr. at ni Bongbong Marcos mismo, will they decide to make an appeal to the lost case na ito na hindi na natin mababawi pa ang natitira pang mga
ari-arian na bibilong o na babahagi sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos sa Pilipinas? I doubt it. Malamang hindi susumiti ng apila itong Office of the Solicitor General. Hindi nga maipatupad ng BIR ang pagkokolekta sa kay Bongbong Marcos Jr. at sa pamilya niya ng 203 or more billion pesos na estate and inheritance tax na pinagbabayaran sa kanila with the decision of the Supreme Court with finality. Diyan pa lang, I think that decision was already made 10 years ago, final. Pero walang nangyari, no? Hindi rin natin alam ano ang naging hakbang noon ng gobyerno ni Pangulong Duterte because these matters and information only came out ng panahon na ni Marcos Jr. Nakita natin na may ganito palang mga nangyayari. At nung nakarang linggo nga, muli na namang nangibabaw ang interes ng mga pamilya Marcoses na muling naibasura ang claims ng Pilipinas sa ilang ari-arian at mga kayamanan na nasa Pilipinas pa na sakop ng ill-gotten wealth na hinahabol sana ng gobyerno ng Pilipinas. Ayun. So, tatlong bagay ang nais nating ibigay dito na pananaw. Number one, that the authority of the President being held by Marcos Jr. is systematically being exploited by the Marcos family, lalo na po ni Bongbong Marcos Jr., para maiwasan at mapagtakpan ang kanilang pananagutan sa mga ill-gotten wealth na noon ay hinahabol at hanggang ngayon ay dapat habulin ng ating gobyerno at hindi pa natatapos. Makalipas ang almost 50 years na wala na sila sa poder, itong sila Bongbong Marcos Jr., nakabalik siya muli. At ngayon, napagtatakpan nila at naiikutan ang pananagutang ito. Number two, maliban sa nagagamit ang poder at kapangyarihan ng presidente sa pagtatabon-tabon at pag-iwas sa mga pananagutan, sa lumang pananagutan nila noon pa, at hanggang ngayon ay hindi pa natatapos na mga ill-gotten wealth na pinandarambong nila at pinangulimbat sa taong bayan, ay pangalawa, nakikita din natin na ang kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. ay nagagamit din upang hindi maipatupad ang mga kautusan ng korte laban sa kanila, at ang nangyayari, it becomes a disadvantage to our government. And I'm talking about the 203 billion pesos na utang nila sa buwis, estate and inheritance tax. That cannot be enforced dahil siya na ang presidente. Mantakin po ninyo mga kababayan. So, kung matatapos ang termino niya, aabot ng 15 years ang desisyon na ito na walang enforcement. So therefore, itong kapangyarihan ni Marcos Jr. sa pagka-presidente ay naging daan upang siya ay magkaroon ng pagkakataon upang hindi may patupad kahit ang mga naging desisyon ng korte. Yan po ang ibig sabihin ng Marcos presidency. At pangatlo, dahil siya na ang presidente, hindi na rin makakapagsampa kaagad at makakapaghabol ng kaso laban sa kanilang mga historical crimes, yung malawakan at malakihang pandarambong at mga naganap during the time ng kanyang ama at sa iba pang mga panahon bahagi ng pamumuno at pagkontrol ng kanyang pamilya sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi na rin po may isasampa mga kaso na ito dahil wala ring patutunguhan. Technically and effectively, Marcos Jr. has been able to exploit the powers and authority of the presidency na nakuha niya sa kanyang taktika ng pakikipag-alyansa sa mga Duterte political camp at ginamit niya ang maniobra sa political operations para mapasiguro na siya maging presidente. So dahil dyan, ang mga napipintong mga pagsasampa ng kaso, baliwala na rin. Halimbawa, ang paghabol ng properties na ngayon ay napupunta ang iba kina Martin Tambaluslos. At ang iba pang usapin tungkol sa mga naitago at na ninakaw at dinambong pero naibaon sa kaalaman ng publiko ay hindi mo na rin maihahabol ngayon
sapagkat siya na ang presidente. Those are the expected results ng pagiging Presidente Marcos Jr. na hindi po natin masyadong napagtuunan ng pansin matapos po na tayo, marami sa atin ay tumulong at sumuporta sa kanyang pagkapangulo because we were so afraid that a Leni Robredo presidency in cohorts and in coalition, no, sa interes ng taong bayan, in cohorts with the CPP, NPA, NDF at mga dilaw at yellow zombies, ay mas lalo tayong manulugmok kapag hindi na ipagpapatuloy ang Duterte good government programs at iba pang mga maayos na nabuo sa panahon ng administrasyong Rodrigo Duterte. So, we decided to have a tactical consensus of political support to Bongbong Marcos Jr. Kaya na drown out, no, nalunod sa public discourse at sa mga pananaw sa mga open forum na dapat tiningnan natin ang historical crimes ng mga Marcoses at hindi dapat ito naihiwalay doon sa pagkakaroon ng oportunidad na pwedeng ito ay may ibaon sa limot, hindi na may patupad ang pananagutan at paniningil at pagpaparusa sa kanila at hindi na magagamit pa ang gobyerno na kapangyarihan para sila ipapanagutin. Yan, hindi natin nakita yan. And now, lumalakas ang ebidensya na talagang major historical error para sa sambayan ng Pilipino ang pagkakaluklok kay Bongbong Marcos Jr. bilang presidente. Nakita natin, nagagamit at ginagamit na niya para sa proteksyon ng kanyang pamilya ang mga poder at otoridad, kapangyarihan at puwersa ng kanyang pagiging pangulo para baluktutin ang batas, ikutin ang batas, paikutan niya ang batas at mga proseso ng ating institutions of justice. Right now, hanggang siya ang presidente, hindi po matatapos ang ating paniningil ng katarungan at walang patutunguhan sapagkat napipigilan ito. Just even at the Senate right now, sa pagbubukas at pagpapatuloy sana ng Senate Blue Ribbon Committee investigation na maniobra niya at nakumpasan niya dahil sa mga walang prinsipyo, walang paninindigan at marumi na uri ng mga politikong senador na nagagamit niya na tinatawag ngayon na 12 Judas. At itong 12 Judas ni Marcos na mga senador ay napagtatakpan nila at namamaniobra na hindi mananagot si Marcos Jr. dito sa malawakang pandarambong ng flood control at iba pang infrastructure projects at least in the last 3 years na ginawa nila ng kanyang pinsan bilang mga mastermind according to the revelations of various witnesses at iba pang mga testimonyang sumasambulat pero hindi pinapansin ng Senado sa Senate Blue Ribbon dahil nga naagaw ang inisyatiba dito at naputol ang momentum ng supposedly pagbubunyag sa publiko as a de facto trial of the Marcos Romualdez government right inside the Senate, right before the nation through the Senate Blue Ribbon Committee. Wala na pornada na ito, mga kababayan. And because of that, nakikita natin kung gaano kalupit ang epekto o kabigat ang implikasyon ng pagkaluklok kay Marcos Jr. bilang presidente. Ito ngayon, ang pagwawalang sala at pagwawalang katarungan para sa sambayan ng Pilipino na mabawi pa ang mga worth 300 billion pesos or more na value ng ill-gotten wealth, ill-gotten properties nila dahil po nagdesisyon ang korte na ito ay wala ng visa at hindi na maipagpapatuloy dahil wala namang plano ang Office of the Solicitor General o ang gobyerno ni Marcos para maghabol pa dito. Ang mananagot dito si Marcos mismo. Ayun. Kaya, mag-aral tayo ng ating mga karanasan sa kasaysayan. Huwag kalimutan ang mga masasakit na mga pangyayaring mabigat ang implikasyon sa future o kinabukasan ng ating bayan at kabataan at mamamayan para wag maulit ang malupit na karanasan
ng pagkakaroon muli ng isang magnanakaw at mandarambong na gobyerno, pero wala na tayong nagagawa dahil nakaluklok sa puder at kapangyarihan unless magkaroon ng panibagong people power. Similar to what happened in 1986 and what happened in 2001. Mga kababayan, manalangin, patuloy na manindigan, patuloy na makilahok, at patuloy tayong magtanggol ng mga karapatan at kabutihan ng ating bayan. Kahit pa na hindi tayo nakakaabot doon sa antas ng people power, it is important that we keep on standing for what is right and keeping our consciousness open na hindi panghabang buhay na ganito po nangingibabaw ang mga masama sa gobyerno na nag-aabuso ng kapangyarihan, naglulustay at nagwawaldas ng pundo ng bayan at ginagawang hikahus at hirap ang buhay ng mamamayan. May katapusan po yan. Tsak na magaganap yan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, panonood at pakikinig kay Ka Eric. Muli, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!